Nahihirapan ngayon sa paghahanap si Matthew ng ipapakilala niyang girlfriend sa kanyang daddy na isang chairman sa kanilang kumpanya. Sa edad na 28 anyos, ay gusto na ng kanyang ama na mag-asawa na siya upang magkaroon ng anak na siyang magmamana ng kanilang kumpanya pagdating ng panahon. Ngunit dahil may malaking sikreto si Matthew, ay hindi niya nagawang makipagrelasyon sa babae dahil ang natitipuan niya ay kagaya rin niyang lalaki. Pero kailanman ay hindi siya sumubok na makipagrelasyon sa kapwa niya lalaki. Kumbaga ay mas na-attract lamang siya sa lalaki kumpara sa mga babae. At ito nga ang matagal na niyang inililihim sa kanyang mga magulang, maging sa ibang tao. Dahil alam niyang matinding magalit ang kanyang ama at baka'y takwil pa siya nito bilang anak. Nag-iisa pa naman siyang anak at siya lamang ang inaasahan na magpaparami ng lahi ng mga Villegas. Dahil ang mga tito niya sa father side ay mga babae ang mga anak at ang iba naman ay binabay pa. Ngunit alam niyang isa siya sa mga may pusong babae, kagaya na lamang ng kanyang chewing na tinatawag niyang Tia Mocha. Nandito pa nga siya ngayon sa condo unit ng kanyang Tia Mocha habang nakaupo sa couch at nakadekwatro ng upo. Dito siya dumidiretso pagkagaling sa opisina. Dito lamang niya nagagawang iladlad ang kanyang sarili dahil narap siyang magpanggap na matigas. Dahil ang totoo talaga ay malambot siya. So anong plano mo ngayon? Gayong inuobliga ka na ni Kuya Samuel na maghanap ng mapapangasawa? Tanong nga sa kanya ng kanyang Tia Mocha. Hay nako, Tia Mocha, yun nga ang problema ko ngayon eh. Papaano naman ako mag-aasawa ng babae, hindi ba? Mas babae pa ako sa babae. Sabay turo sa kanyang kabuuan na sinundan naman ng tingin ni Mocha. Hay nako, nakaka-pressure naman talaga ang pinapagawa sa iyo ng ama mo eh. Pero kapag sinabi kasi niya, ay kailangan mong sundin o gawin. Pero syempre, ang unang step dyan ay pakilala mo munang girlfriend mo. Napasa po na lamang sa noo si Matthew. Dahil sumasakit na ang ulo nito kakaisip kung ano nga ba ang gagawin. Wala kasi siyang kalayaan na mamili ng taong mamahalin at makakasama habang buhay. Nang biglang tawagin ni Mocha ang kasambahay nitong dalaga na si Aryan. Kagad namang lumapit si Aryan at tinanong si Mocha kung ano ang ipinag-uutos nito. Ngunit habang naghihintay ng sagot si Aryan galing kay Mocha, ay napatayo na lamang si Mocha at tinignan ang kabuuan ng dalaga at tinikutan pa niya ito. Nakatingin lang rin si Matthew at nagtataka rin sa ginagawa ng tita Mocha niya sa dalaga. Perfect! Sambit ni Mocha at pumalakpak pa ito. Sabay tingin sa kanyang pamangkin na si Matthew. Kapwa naman nagtataka sina Aryan at Matthew kung ano ba ang ibig sabihin ng baklang si Mocha. Hoy, ano bang nangyari sa'yo, Tita Mocha? Bakit kailangan mong ikutan itong maid mo? Sabay sulyap kay Aryan, ngunit mabilis rin siyang nag-iwas ng tingin. Lumapit naman si Mocha at nagtungo sa likuran ng dalaga. Sa kanya inawakan ang magkabilang balikat nito. Aryan is my new maid, but hindi ko siya itinuturing na maid ko lang. Kasi si Aryan ay inaanak ko sa binyag. I'm her ninang Mocha. So, ano sa tingin mo sa kanya? Pwede na ba siya? Parehong nanlaki ang mga mata ni na Matthew at Aryan. Mas lalo naman ang dalaga na hindi nauunawaan ang tinutukoy ni Mocha. Ano pong ibig niyong sabihin, Ninang? Tanong nga ni Aryan at lumapit naman sa kanyang harapan si Mocha at pinisil ang kanyang ilong. Sabay sulyap muli kay Matthew. Pwede siyang magpanggap na girlfriend mo, pamangkin ko. Kaunting ayos lamang sa kanya, ay paniguradong kabog na talaga. Sigurado akong lilitaw ang kagandahan ni Aryan. Ano? Bulalas naman ng dalawa at gulat na gulat sa binitawang salita ni Mocha. Ako po? Magpapanggap na girlfriend niya? Hindi po. Ayoko po. Madiing pagtanggi ni Aryan. Mas lalo naman ako, no? Hindi kita type at mas lalong hindi kita ipapakilala sa parents ko as my girlfriend over my dead body. Hindi ka kagandahan, girl. Maarting tura naman ni Matthew, sabay tingin sa kabawan ng dalaga. Hindi naman na sumagot si Aryan dahil ayaw niyang makipagtalo sa pamangkin ng kanyang ninang. Hay nako, listen to me, may pamangkin. Mahihirapan kang maghanap ng ipapakilala sa daddy mo as your girlfriend. Saka ikaw naman inaanak ko, ay pumayag ka na kasi para rin naman sa'yo ito eh. Mayaman sila Matthew. Saka magpapanggap ka lang naman na girlfriend niya and ako na ang bahala sa lahat. No, Tia Mocha. Ayoko. Saka kapag ipinakilala kong girlfriend ko yung inaanak mo, matutuwa nga si daddy pero sasabihin niyang magpakasal na kami.
Ayokong maikasal sa hindi ko naman mahal, no? Mamili ka. Magpapakasal ka kay Aryan o itatakwil ka ng ama mo. At ang worst ay tatanggalan ka pa ng karapatan sa kumpanya. Ano ang gusto mo? Kaya choose wisely, pamangkin. At ikaw naman, Aryan, kailangan mo ng malaking pera, hindi ba? Para sa pagpapaaral ng kapatid mong nursing student? Ito na ang sagot dyan. Hindi nyo na kailangan mahalin ng istisa. Dahil ang gagawin nyo lang naman is magpanggap na magkarelasyon kayo. Para rin naman sa inyong dalawa to, mga mahal ko. Pero kung ayaw nyo talaga, wala naman akong magagawa doon. Kagad ngang umiling ang dalawa. At sa kakapwa nag-iwasan ng tingin. Wala kasi talagang balak si Matthew na pagpanggapin si Aryan bilang girlfriend niya. At mas lalong ayaw naman ni Aryan na magpanggap bilang girlfriend ni Matthew. Sa madaling salita, ayaw nila sa isa't isa. Nagkibit-balikat na lamang si Mocha at hindi na pinilit pa ang nais niya para sa dalawa. Kaagad din namang nagpaalam si Matthew at inihatid na siya ni Mocha hanggang sa ground floor. Kapag may oras ako, ay pupunta ulit ako dito. Goodbye, Tia Mocha. Saka ito nakipagbeso-beso kay Mocha. Sige, iho. Iha pala. Tugon naman ni Mocha at sabay pa silang natawa. Ngunit nang makita nilang may nakatingin sa kanila, ay kaagad na iniayos ni Matthew ang kanyang tindig at tumastang hindi ito malambot. By the way, pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo, pamangkin, ha? Kasi si Aryan, kilala ko siya at alam kong mabait siya. Wati pang mapili mong magpapanggap bilang girlfriend mo ay bigla kang ilaglag sa uli at perahan ka ng perahan. Ikaw rin, pamangkin. Baka pagsisiyan mo ang lahat. Ay nako, I don't know, tita. Basta ang alam ko lamang sa ngayon ay gusto ko munang huminga. Masyado nang masakit ang ulo ko. I'm so tired. Tugon naman ni Matthew. Habang may boses ng pagkalalaki. At tuluyan na nga itong umalis. Bumalik naman na si Mocha sa unit niya at naabutan niyang inaayos ni Aryan ang living room. Pinahinto naman niya ito at sinabing magpahinga na muna. Nakaagad namang sinunod ng dalaga. Ngunit bago pa mang tuluyang makalis si Aryan sa harapan ni Mocha, ay muli siyang nagsalita. Ay siya nga pala inaanak. Sa isang linggo na ang birthday ni Kuya, ang daddy ni Matthew. Dahil imbitado ako, ay obligadong kasama kita. Po? Naku po, Ninang. Hindi na po. Nahiya po ako. Saka alam ko pong mayayaman ang mga bisitang pupunta roon. Kahit hindi po ako nagbabagay doon. Dito na lamang po ako. Pagtanggi nga ni Aryan. Isa pa po, ay wala naman po akong isusuot. Dagdag pa nito. Ngumiti naman si Mocha, saka ito lumapit sa harapan ni Aryan at hinawakan ang mga kamay nito. Ako na ang bahala sa mga isusuot mo, inaanak. Pwede ba naman kitang pabayaan? Saka, ano naman kung mayaman ang pupunta sa birthday celebration ni Kuya Samuel? Hindi ka naman dapat na mahiya sa kanila. Walang nakakaya sa pagiging mahirap, no? Nasasabi mo lang po yan, Ninang. Kasi kagaya ka rin naman nila na mayaman. Pero ang mayayaman po kasi ay maliit lamang po ang tingin sa kagaya po naming mahirap lamang. Tugon naman ni Aryan, saka ito yung muko. Iniangat naman ni Mocha ang kanyang muka at tinitigan ng dalaga. Hindi lahat ng mayayaman ay maliliit lamang ang tingin sa mga taong kapuspalad. Bakit, Iha? Ganun ba ako sa'yo? Saka ang pamilya namin ay galing lang rin sa mahirap na pamilya. Alam yan ng nanay mo. Yumaman lang kami dahil nagsikap kaming makapagtapos sa pag-aaral hanggang sa nabot namin ang mga pangarap namin at ginawa naming inspirasyon ang mga hirap na pinagdaanan namin noon. Napaisip naman ang dalaga sa sinabing iyon ng kanyang ninang. Tama naman talaga ito. Gawing inspirasyon ang dinadanas na kahirapan upang magpursiga sa buhay. Sa totoo lang ay pinapauna lamang niyang makapagtapos ang kanyang nakababatang kapatid. At sa susunod ay sarili naman niya ang pag-aaralin niya. May usapan naman sila na kapag may trabaho na ang kapatid niya, ay ito naman ang tutulong sa kanya. Tama po kayo, Ninang. Ibang-iba nga po talaga kayo sa mayayaman. Pero karamihan po talaga ay mababa lang po ang tingin sa kagaya naming mahirap. Kaya nga po hindi ako nakikihalubilo sa mga mayayaman eh. Sa'yo lang po talaga. Bukod kasi sa ninang kita, alam ko pong mabait ka. Nako, mabait ka pagtulog. Pagbibirong tugon naman ni Mocha. Hindi nga pinabayaan ni Mocha si Aryan dahil dinala niya talaga ang dalaga sa salon na pagmamay-ari niya. Isa ring interior designer si Mocha at may-ari rin siya ng farm sa probinsya. Binilhan nga rin niya ng mamahaling dress si Aryan at pareho sila ng kulay, maging ng design nito. Maging sa sandals ay pareho rin sila. Pinayusan niya rin si Aryan sa makeup artist
at hairstylist at sabay nga silang inaayusan ngayon. Wow, grabe! Para tuloy tayong mag-ina nito, inaanak. You look so gorgeous and pretty. Parang ikaw ang magbe-birthday eh. Sure akong center of attraction ka mamaya sa mansyon. Sad ni Mocha habang nakatingin kay Aryan. Hindi pa tapos na ayusan ng dalaga, pero napakaganda na nito kaagad. Ninang naman eh, hindi nga po ako sanay sa ganito. Mamaya niya nakadress na po ako, pero pag lumakad naman, para akong kargado sa palengke o yung nag-aamon ng sutukan sa kalsada. Tugon naman ni Aryan at halatang hindi ito komportable sa kanyang makeup. Ano ka ba? Hindi yan no? Saka hindi ka naman gaanong maglalakad doon. Kaya easy ka lang. Saka I'm here tuturuan kitang maglakad na parang beauty queen. Napakamot na lamang sa kanyang leg si Aryan at hindi na siya kumibo pa. Tinitigan na lamang niya ang kanyang sarili sa salamin. Nang matapos silang ayusan, ay nagtungo na nga sila sa bahay ni Matthew, kung saan gaganapin ang 58th birthday ni Samuel. Napakarami na nga ng mga bisita nang makarating sila roon, dahil na traffic rin sila sa daan. Ninang, nahihiya po talaga akong bumaba ng kotse. Dito na lang po kaya ako, saka ang daming tao. Ani ni Aryan habang nakahalukot-kip ito. Ano ka ba naman, inaanak? Bakit ka mahihiya? Tao ka rin naman. Saka ang ganda-ganda mo. Sayang naman ang lahat ng ginawa natin kung hindi ka magpapakita. Pero Ninang, wala nang pero-pero dyan, halika na dito. Sumunod nga si Aryan at hindi na siya nagmatigas pa. Binuksan na niya ang pinto ng sasakyan at saka siya lumabas. Dahil nga kararating lamang nila at maraming bisita, ay natuon ang atensyon ng lahat sa kanila. Kaya naman mas lalo talagang nahiya si Aryan at para bang gusto na lamang niyang tumakbo papalayo. Ngunit humigpit naman ang kapit ni Mocha sa kanyang kamay dahil batid nito na nahihiya na naman ang dalaga. Marami sa mga bisita ang nakakakilala kay Mocha, kaya naman binati rin siya ng mga ito at tinanong kung sino ba ang kanyang kasama. Kaya naman ngumiti siya nang tinignan si Aryan. Siya si Aryan. Siya ang inaanak ko. Siya ang kasama ko ngayon sa bahay. Alam niyo na, nag-iisa na lamang kasi ako sa buhay eh. Wala akong love life. Tugon nga niya. At napansin din niyang nakatingin sa kanya ang kuya niya. Kaya naman nginitian niya na lamang ito at lalapitan sana upang batiin ngunit sumalubong sa kanya si Matthew. Wow, Tia Mocha, you are so perfect. Napakaganda mo. Pagpuri nga ni Matthew at tinignan ang kabuuan ni Mocha. Oh, thank you, may pamangkin. How about Aryan? Napakaganda rin niya, hindi ba? Sumalyap naman ng sandali si Matthew kay Aryan at ibinalik rin ang paningin sa kanyang tiyuhin. No comment, tita? Mas maganda pa ako dyan. Biglang sambit ni Matthew sa kanyang sarili. Basta para sa akin, tita, ikaw ang pinakamaganda tonight. Asus, bolero. Sige na, pupuntahan ko muna ang daddy mo para batiin siya. Tumango naman si Matthew bilang pagtugon at naiwan naman si Marian sa harapan niya. Nagkatitigan pa nga sila pero kaagad din yumuko ang dalaga. Aryan, right? Tanong nga ni Matthew. Kung kaya't kaagad na nagangat ng tingin si Aryan sa kanya. Yes po. Tipid ngang tugon ni Aryan at muli itong yumuko. Can we talk? In private? At muli ngang napaangat ng tingin ng dalaga dahil sa tanong sa kanya ni Matthew. Po? Pero bakit? Hindi po ba nag-uusap naman na tayo dito? Bakit kailangan pang mag-usap tayo in private? Nagtatakang ang tanong ng dalaga pero mabilis siyang hinawakan ni Matthew paalis sa mataong lugar. Bitawan mo nga po ako. Sabay bawi niya sa kanyang braso na hawak-hawak ni Matthew. Okay, fine. Ayun na, binitawan na kita. Nakaka-impare na ka. Pero bakit po ba? Ano po bang pag-uusapan natin dito? Pakibilisan lang po sana at baka hanapin na ako ni Ninang. Bumuntong hininga naman ng binata at tumingin pa sa paligid kung wala bang makakita o makakarinig sa kanila. Nang masigurado niya, ay muli niyang hinarap ang dalaga. Naalala mo ba yung sinabi ni Tia Mocha noong nandun ako sa unit niya? Tanong ni Matthew. Opo, naalala ko. Yung sinabi niyang magpanggap ako as your girlfriend. Bakit po yun? Dahil makikiusap sana ako sa'yo na baka pwede kang magpanggap as my girlfriend, please. Ano kay Bang? Ayoko nga, no? Bakit mo ako pagpapanggapin as your girlfriend? Para masabing lamang na hindi ka bading? Lalaki naman ang mga mata ni Matthew sa sinabing iyon ni Aryan. Pakaramdam niya ay nainsulto ng dalaga ang pagkatao niya. Okay, fine. Yun nga ang dahilan. Ato na, sige na. Bading na kung bading.
Pero hindi ako yung tipo ng bading na nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Saka safe ka sa akin, Inday. Dahil bading nga ako, hindi ba? At hindi ako mailip sa kagaya mo. Ang gagawin mo lang naman is magpanggap at umarte. Ayaw mo nun, instant artista ka. And don't worry, babae. May talent fee ka. Kung makikita kong magaling ka, tataasan ko ang bayad ko sa'yo. Napalunok naman si Aryan at hindi niya alam kung ano nga ba ang isasagot niya. Sa kabilang banda kasi, ay mainam din ang alok ni Matthew sa kanya dahil may dagdag kita siya. Kaya lang, ay natatakot rin siya dahil alam niyang kilalang tao ang pamilya ni Matthew at baka lumabas siyang gold digger. Hindi ko po matatanggap ang alok mo, sir. I mean, ma'am, kasi alam kong mayaman ang pamilya mo. Isa nga kayo sa pinakamayamang pamilya dito sa lugar eh. Tapos magpapanggap akong girlfriend mo. Ayokong masangkot ang pamilya ko sa gagawin kong pagpapanggap. Kaya big no po. Hanap ka na lamang po ng pagpapanggapin mo. Madiing pagtanggi nga ni Aryan. Saka siya tumalikod kay Matthew at akma ng lalakad papalayo nang biglang nagsalita si Matthew. 60,000 pesos monthly? Kapalit ng pagpapanggap mo? Malaking halaga yan, Aryan. Para kang tumanggi sa swerte kapag hindi ka pumayag. Natulala naman si Aryan sa laki ng inoffer sa kanyang halaga ni Matthew. Sapat na iyon sa pagpapaaral ng kanyang kapatid. Scholar naman ang kapatid niya ngunit kalahati ng tuition nito ay binabayaran rin niya kung kaya't kailangan rin ng malaking halaga ni Aryan. What if ipa-background check ako ng family mo? Tapos late-late nila ako. Alam kong hindi nila ako matatanggap. Sabi ni Aryan at muli namang lumapit si Matthew sa kanya at tinaplos ang mukha niya sabay lapit ng mga labi nito. Kaya naman mabilis siyang lumayo. Manyak na bakla! Sigaw pa niya, ngunit nakita ni Matthew ang paparating na si Samuel. Kaya naman mabilis siyang niyakap nito na ikinagulat naman niya. Pero bumulong naman si Matthew at sinabing naroon ang daddy niya kaya hindi na nagpumiglas pa si Aryan at inayaan naman si Matthew na nakayakap sa kanya. Ay son, nandito ka pala. At sino naman ang kasama mo? Don't tell me, girlfriend mo siya? Bakit hindi mo man lang ipinakilala sa amin ng mami mo? Hindi nga malaman ni Aryan ang sasabihin o kanyang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang lakas bigla ng kabog ng dibdib niya. Kaagad namang inakbayan ni Matthew si Aryan at pinisilang pisngi nito. Dad, ano kasi, nahihiya itong girlfriend ko. Sabi ko nga sa kanya, may ipapakilala ko siya sa inyo. Ayaw po niya eh. Nahihiya raw kasi siya. Tugon nga ni Matthew. Hindi naman makatingin ng diretso si Aryan sa daddy ni Matthew at hindi rin siya makangiti ng maayos. Finally, nagka-girlfriend ka na rin anak. Tama nga ang isasagot ko sa mga taong sinasabing bakla ang anak ko. Napatunayan ko na ngayon na lalaking lalaki ka. By the way, ilang months na kayo? Bakit ang sabi mo noon ay wala kang girlfriend? Nagkatingin na naman ang dalawa dahil kapwa hindi nila alam ang isasagot. 2 weeks pa lang kami, Dad. Nung nagtatanong ka kasi kung kailan ako magkaka-girlfriend, nililigawan ko pa lang noon si Aryan at hindi pa ako sure na sasagutin ba niya ako. Pagsisinungaling ni Matthew. Sinang-ayunan naman niya ni Aryan, kaya naman lalo nilang napaniwala si Samuel. Naku, huwag kang mahihiya sa amin, Iha. Hindi naman kami matapobre. At kahit sino ang mapusuan ng anak namin, ayos lang naman sa amin yon. Ang mahalaga kasi sa amin ay yung mahal siya ng babaeng pinili niyang mahalin. Hindi naman kasi habang panahon ay buhay kaming mag-asawa. Kailangan ni Matthew ng mapapangasawa at makakasama sa buhay. Kaya nga gusto ko ng mag-asawa yan eh. Nanlaki naman ang mga mata ni Matthew at Aryan dahil doon. But don't worry, hindi naman namin kayo aapurahin. Buhay nyo yan eh. Saka mas okay na kilalanin nyo muna ang isa't isa para wala kayong pagsisiyan kapag kinasal na kayo. Dagdag pa ni Samuel at inaya na nga niya ang dalawa na bumalik roon. Basta galingan mo lang sa pag-arte ha. Ako ang bahala sa'yo. Mahinang usal ni Matthew habang sumusunod sila kay Samuel. Ipinakilala rin ni Samuel si Aryan sa kanyang asawa na si Lucia at sinabi nga niyang girlfriend ni Matthew si Aryan. Halos silingin na nga ni Aryan na sana ay bumuka na lamang ang lupa upang magpalamon na lamang siya roon. Tinitigan kasi siya ng mami ni Matthew at tinignan siya nito mula ulo hanggang sa paa nang walang karea-reaksyon ng mukha. Maging si Mocha nga ay nabigla sa pangyayari. Hindi niya akalain na mapapapayag ni Matthew na magpanggap si Aryan. Nanginginig na ang katawan ni Aryan habang nakatitig pa rin sa kanya si Lucia. Ano Han? Ang galing pumili ng anak natin, hindi ba? Napakaganda ni Aryan at mukhang mabait.
Wika ni Samuel, ngunit nakatitig pa rin si Lucia sa dalaga, kaya naman napayuko na lamang si Aryan. Pakiramdam niya ay malulusaw siya sa mga sandaling iyon. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Tanong ni Lucia, kaya naman napaangat kaagad ng tingin si Aryan. Sasagot pa lamang sana si Aryan, ngunit naunahan na siya ni Matthew na magsalita. Of course, ma'am. Mahal na mahal ako ni Aryan. And mahal na mahal ko rin siya. Alam ni Tia Mocha yan, kasi inaanak niya si Aryan. Tugon nga ni Matthew, sabay hawak sa kamay ni Aryan. At dahil doon ay nailang ang dalaga, ngunit hindi naman niya pwedeng bawiin ang kamay niya rito. Kaya tinayaan niya na lamang at saka siyang umiti. Lumapit naman si Mocha at tinakbayan si Aryan. Yes, Lucia. Inaanak ko nga si Aryan. And don't worry, napakabait na bata nito. Hindi niya sasaktan si Matthew. Kung gano'n ay, okay lang rin sa akin. Payakap ako, Iha. Saad nga ni Lucia. Binitawan naman ni Matthew ang kamay niya at yumakap nga kay Lucia. Usap tayo mamaya ha. Bulong ni Lucia sa kanya, kaya naman nanginig siyang muli. Pero hindi niya ipinahalata na kinakabahan siya dahil idinaan niya na lamang iyon sa pagngiti. Hanggang sa nagumpis na nga ang selebrasyon. Sa isang table nga nakaupo si Matthew at Aryan kasama nila doon si Mocha. Huminto naman ang pagsubo ng pagkain ni Mocha at mahina itong nagtanong kay Matthew. Buti naman at naisipan yung gawin ang sinabi ko. Hindi ba't ayos ang naisip ko? Tama ka, Tia Mocha. Ang saya ni Daddy nang malaman niyang may girlfriend na ako. Kahit ang totoo ay kasinungalingan lang ang lahat. Thank you, Aryan ha. Husayan mo pa ang pagpapanggap. Mahinang sambit ni Matthew. Pero may pinulong sa akin ng mami mo kanina. Mukhang gegerahin niya ako mamaya. Kinakabahan ako. What if umami na lamang kaya ako sa kanya na nagpapanggap lang ako? No, don't do that. Mas lalong magkakagulo kapag umamin ka. At sinabi ko sa'yo na wala kang makukuhang pera mula sa akin. Tutulungan kita pero kailangan mo rin akong tulungan. Sa madaling salita ay magtulungan tayo. Pero hanggang kailan? Tanong ni Aryan. Hanggat kaya mong magpanggap? Okay, sige. Maikling tugon na lamang ng dalaga at nagpatuloy na ito sa pagkain. Kailangan kong magpakabusog para may lakas mamayang umakting sa mami mo. Natawa naman si Mocha at Matthew dahil sa sinabing yun ni Aryan na likas talagang palabiro. Basta kahit anong mangyari ay wag na wag kang aamin kay mami ha. Or kapag sinabi niyang layuan mo na ako, sabihin mo sa kanya na hindi mo yun magagawa. Basta ikaw na ang bahala. Galingin mo mamaya ha. Bilin nga ni Matthew at minusuan naman siya ni Aryan. Okay, sige. Pwera na lamang kung 1 milyon ang in-offer niya sa akin para layuan ka. Tatanggapin ko na yun, no? Aba, sino ang tatanggi sa 1 milyon? Kaloka ka? Nangangarap ka lang ng gising? Hindi mag-offer ang mami ko ng ganoong kalaking halaga, no? Napakakuripot nun. Barting tugon naman ni Matthew. Ngunit maingat ang kanyang mga galaw dahil baka may makapansin sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang oras na mag-uusap na sila Aryan at Lucia. Lalamig ang mga kamay ng dalaga kahit pa nga hindi nagsasalita ang mami ni Matthew. Ma'am, about po ba ito sa amin ni Matthew? Nahihiyang ang tanong niya kay Lucia. Saka siya napakagatlabi nang titigan siya nito sa mga mata at bumaba ang tingin nito sa mga paa niya. Naiilang na talaga siya sa pagtingin iyon ni Lucia sa kanya at gusto na lamang niyang maglaho na parang bula. Oh, Iha. About nga sa inyo ng uniko iho ko. Totoo ba ang relasyon yung dalawa? O pagpapanggap lang ang lahat? Napalunok nga ng sunod-sunod si Aryan at hindi niya malaman ang kanyang isasagot. Nagtataka rin siya kung bakit naisip ng ginang na nagpapanggap lamang sila ni Matthew. Po? Nagpapanggap po? Hindi po ha? Utal-utal na tugon ni Aryan at hindi siya makatingin ng diretso kay Lucia. Alam ko kung kailan nagsisinungaling ang kausap ko o kaharap ko. Kapag nagiging mailap ang mga mata niya, kapag tinatanong ko, ulitin ko ang tanong ko sa iyo, Iha. Nagpapanggap lang ba kayo ng anak ko? Hindi po talaga, ma'am. Totoo po ang sinabi ko. May relasyon po talaga kami. Sorry po pero kahit hindi niyo po ako gusto para kay Matthew, ipaglalaban ko pa rin po siya kasi mahal na mahal ko po siya. Mahal ko po ang anak niyo. Sinagad-sagad na nga ni Aryan ang pagpapanggap. Kahit pa nga napakalakas na ng kabog ng kanyang dibdib. Kilala ko ang anak ko, kahit na hindi niya aminin sa akin ang totoo. I'm her mom, at alam kong pusong babae si Matt kagaya ni Sandy or ni Mocha. Kaya alam kong nagpapanggap lang kayo. But don't worry, Aryan. Hindi naman ako magagalit
Kung nagpapanggap lang kayong dalawa, naiintindihan ko naman ang anak ko. At salamat dahil tinutulungan mo siya ha. Tanggap ko kung ano si Matthew. Tanggap ko na bakla siya at hindi lalaki. Pero ang dati niya ay hindi. Kaya't pilit na nagpapanggap si Matthew sa harapan ni Samuel. Saad nga ni Lucia. Hala, sorry po. Sorry po talaga. Ayoko naman po talagang magpanggap eh. Pero si Naninang Mocha lamang po ang may gusto nito. Tapos kinausap po ako ni Sir Matthew kanina na kung pwede ako magpanggap. Tapos babayaran niya ako. Sana dumating ang panahon na hindi niyo na kailangang magpanggap pa. Sana may nilap sa'yo ang anak ko at tuloy na siyang maging lalaki. Gusto ko rin kasing magkapamilya si Matthew. Gusto kong magkaroon siya ng mga anak. Kita mo si Sandy, wala siyang asawa at anak. Kaya yan, nag-iisa sa buhay at ayokong mangyari yun kay Matthew. Napaawang naman ang mga labi ng dalaga at hindi niya malaman ang itutugon niya rito. Napakamot na lamang siya sa batok bago makaisip ng itutugon. Sana nga po mangyari yan. Nakakalungkot naman po talaga ang mag-isa ka lang sa buhay. Pero hindi po ako mainlove sa anak mo at mas lalo naman po siya. Alam ko pong hanggang pagpapanggap na lamang po kami. Tugon nga ni Aryan. Huwag mong pangunahan. Tuso ang pag-ibig, Aryan. Minsan akala natin, hindi natin magugustuhan ng isang tao dahil yun ang nasa isip natin. Pero sinisigurado ko sa'yo, hindi mahirap mahalin ng anak ko. Mabait si Matt. Saka hindi naman siya born na bakla eh. Parang nahawa lang siya. Hay nako, kasi naman tong sila Sandy at pati si Mocha, nakakahawa. Natatawa at napailing na lamang si Aryan sa sinabing yun ni Lucia sa kanya. Kailan pa naging nakakahawa ang kabaklaan? Tanong nga niya sa kanyang isipan at ngumiti na lamang kay Lucia para isipin nito na kumbinsido na siya sa sinabi nito. Nawala na rin ang kabang nararamdaman niya dahil mabait naman pala si Lucia. Ang buong akala kasi niya ay aawain siya nito pero yun pala ay kukumbinsin siya nito na mahalin si Matthew. Bagay na alam niya sa kanyang sarili na napakalabong mangyari. Pagkatapos nilang mag-usap ay bumalik na nga siya kina Matthew at Mocha at kaagad siyang tinanong ng mga ito kung ano ang napag-usapan nila ni Lucia. Naglungkot-lungkutan naman si Aryan upang mag-alala ang dalawa at hindi nga siya nagkamali dahil baka sa mga mukha ng mga ito ang labis ng pag-aalala. So ano nga ang sinabi ni Mami? Ayaw niya sa'yo? Hindi ka niya gusto for me? What? Tell me. Magsalita ka, babaeng pruha. Ano ba yan? Pruha ka agad? Kung tanggapin ko kaya ang 2 milyong inaalok ng mami mo, kapalit ng paglayo ko sa'yo. Sad nga ni Aryan habang pinipigilan ang sarili na huwag matawa. Gulat na gulat naman ang naging reaksyon ng dalawa, ngunit kailangan nilang hinaan ang boses nila. Ibig mong sabihin, inalok ka ni Mami ng 2 milyon para lamang layuan ako? That's ridiculous. Ganun kanya kaayaw? Para alokin ng 2 milyon para lamang layuan ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Matthew at napatayo pa ito mula sa kanyang kinaupuan. Oy, pero ang sabi ko, pag-iisipan ko muna kasi sabi ko mahal na mahal kita. Kahit ang totoo, diring-diri naman ako sa'yo habang sinasabi ko ang salitang yon. Sira ulo, may nakakadiri ba sa akin? Kung halikan kaya kita dyan. Sus, lakas loob magsabi na halikan ako. Mahina naman ang tuhod para gawin yon. Natatawang sambit naman ni Aryan. Inaanak ayaw sa'yo ni Ate Lucia? Pero bakit daw? Tanong sa kanya ng kanyang ninang at naupo naman si Matthew. Masyado daw po kasi ako maganda para dito kay Sir Matthew eh. I mean, Madam Matthew pala. Hay nako, sabi ko na't hindi ka tanggap-tanggap ang kagandahan ko. Tia Mocha, saan kanal mo ba napulot ang babaeng ito? Pakibalik nga po at baka ako pa ang magtulak sa kanya pabalik sa kanal na pinanggalingan niya. Inis na saad ni Matthew at inirapan nga si Aryan. Sige lang, irap-arapan mo lang ako. Makita ka sana ng daddy mo. Saka natawa si Aryan, ngunit pinigilan naman siya ni Mocha dahil nakita nito na papalapit na si Samuel sa kanila. Kaya naman lahat sila ay natahimik at umayos ng upo. Oh Dad, kamusta po? Ito okay naman anak. Gusto ko sanang ipakilala si Aryan sa mga bisita ko na siya ang maswerteng girlfriend ng anak ko. Anak ng tokwa, nalintikan na. May hinang usal ni Aryan at napakagat ito sa ibabang labi niya. Oh sure Dad, sige lang po. Hanggang sa kuhanin na nga ni Samuel ang atensyon ng lahat. Napatayo nga silang tatlo sa gitna at sinimulan ngang ipakilala si Aryan sa mga bisita. I would like to introduce my future daughter-in-law,
Aryan. Pagpapakilala nga ni Samuel na ikinagulat naman ni Aryan. Napatingin pa siya sa mga tao na nakangiti at pumapalakpak ang mga ito. Labis talaga ang pagkagulat ng dalaga. Pinakilala ba naman siyang future daughter-in-law? Nalinti ka na talaga. Ano ba tong pinasok ko? Self-instant celebrity ka agad ako. Wika niya sa kanyang sarili. At nakangiti lamang rin ang mga taong naroon. Ang iba nga ay nagbubulong-bulungan. Hindi sila makapaniwala na may nobya na itong si Matthew. Nang matapos ang selebrasyon ng kaarawan ni Samuel, ay pinag-stay muna sina Aryan at Mocha sa mansyon upang makilala pa raw nila ng lubos ang dalaga. Bagay na tinanguan naman ni Mocha. Ngunit hindi komportable si Aryan, lalo na't baka kung ano-ano pa ang itanong ni Samuel sa kanya na ikakabisto nila. Maraming ang katanungan si Samuel. Mabuti na lamang at nasasagot naman lahat yun ni Aryan. So saan kayo nagkakilala? Tanong ang muli ni Samuel kina Matthew at Aryan. Dahil lang po kay Tia Mocha. Kasi nga po dumidiretso ako kung minsan sa unit niya. Tugon ni Matthew. At hindi naman na yan kasinungalingan. Dahil totoong sa unit ni Mocha sila nagkakilala. Mahirap lamang po ang pamilya namin. Pero kailanman po ay hindi yung tinitingnan ko kay Matthew, sir. Mahal ko po talaga siya. Saad ni Aryan, sabay kindat kay Matthew. At umarte namang kinikilig ito. Kahit ang totoo ay gusto niyang tusukin ng mga mata ni Aryan ng mga sandaling iyon. Mahal na mahal din kita, babe. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Tugon naman ni Matthew at hindi naman mapigilan ni Mocha na hindi kiligin. Kahit ang totoo ay palabas lang naman ang lahat. Napahaba na nga ang kanilang usapan hanggang sa hindi na nga nila namalayan ang oras. Kaya naman nagpaalam na sina Mocha na uuwi na sila ni Aryan dahil lumalalim na rin ang gabi. Mag-iingat kayo, Tia Mocha. Kasama mo pa naman ang soon-to-be wife ko. Saad ni Matthew na pilipilit pa rin maging lalaking lalaki sa harapan ng kanyang ama. Oo naman, pamangkin. Iingatan ko si Aryan. Ako lang bahala sa kanya. Tugon nga ni Mocha at inihatid pa sila ni Samuel sa labas ng bahay hanggang sa makasakay nga sila ng sasakyan ni Mocha at nakatanaw pa rin silang tatlo. Nang tuluyan nang makalabas ng gate ang sasakyan nila Mocha ay kaagad namang inakbayan ni Samuel si Matthew. Good job, anak. Ang galing mong pumili. Bukod sa maganda na, mabait pa at walang kaarte-arte si Aryan. Of course, Dad. Bahala ako sa'yo eh. Tugon naman ni Matthew at bumalik na sila sa loob ng bahay. Dahil sa pagod, ay nauna nang natulog si Samuel. Kaya naman ang mag-ina na lamang ang naiwan sa living room. Mami, totoo nga bang nag-offer ka ng 2 million pesos kay Aryan kapalit ng pag-iwas niya sa akin? Pero bakit po? Tanong nga ni Matthew sa kanyang ina na nagtataka naman ngayon. Ha? Anong 2 milyon ang sinasabi mo dyan, anak? Bakit naman ako mag-o-offer ng gano'n kalaking halaga kay Aryan? So, hindi pala niya sinabi sa iyo ang totoo na pag-uusap naming dalawa? Bakit, Mami? Ano ba talaga ang napag-usapan niyo? Hindi po ba totoo yung sinabi niya sa akin na pinapalayo mo siya sa akin? Umiling-iling naman si Lucia bilang pagtugon sa tanong ng kanyang anak na si Matthew. Hello po, tanong muli ni Matthew. Anak, I'm your mom. Ramdam kita. I mean, alam ko talaga kung ano ka. Unang pakilala pa lang ng daddy mo kay Aryan sa akin na siya raw ang girlfriend mo, hindi ako kumbinsido. Alam kong may mali eh. Alam kong nagpapanggap lang kayo dahil sa daddy mo. Alam ko kasing hindi nga maituloy ni Lucia ang kanyang sasabihin. Nabading ako? Nabakla ako, ma? Na pusong babae? Kailan niyo pa po alam? Kailan pa, Mami? Matagal na, anak. Akala mo lang talaga may itatago mo sa akin yan. Tugon naman ni Lucia. Sorry po, Mami. Galit po ba kayo sa akin? Nadidismaya po ba kayo nang malaman yung ganito ako? Nabakla po ako? No, of course not. Pero sana lang, anak, kahit ganyan ka, sana'y mag-asawa ka pa rin. Magpamilya ka pa rin, anak. Sobrang hirap ng walang anak o pati na rin asawa kasi wala kang magiging kasama sa pagtanda mo. Tingnan mo si Sandy, si Mocha. Wala siyang pamilya hanggang sa ngayon. Malungkot ang buhay ng walang pamilya, anak. Malay mo po, Mami. Pero hindi gaya ni Aryan ang magugustuhan ko o pipiliin kong makasama habang buhay. Tugon naman ni Matthew. Alam mo bang, yan din ang sinabi ni Aryan sa akin kanina? Pero malay naman natin, hindi ba? Malay mo, magka-developan kayong dalawa. Yang pagpapanggap nyo ay mauwi sa katotohanan. Maraming ganyan, yung biro-biro lang sa una, tapos hindi nila namamalayan na nahulog na pala sila sa isa't isa. Wika ni Lucia
at hinawakan pa sa braso si Matthew. Hindi po yan mangyayari, Mami. Sige na po, magpapahinga na rin po ako. Maglilinis lang po ako ng katawan at matutulog na rin po ako. Good night, Mami. Good night, anak. Habang nakahiga ngayon sa kama si Matthew, ay naalala niya ang lahat ng nangyari buong gabi. Hindi siya makapaniwala na antong sa sukdulan na kailangan na niyang pagpanggapin si Aryan bilang nobya niya para lamang masabi ng kanyang ama na lalaki siya at hindi tama ang sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ba kailangang magpanggap. Alam niyang dumoble lamang ang kasalanan niya sa kanyang ama. Una ang pagpapanggap niya bilang tunay na lalaki at ang pangalawa naman ay ang pagpapanggap nila ni Aryan bilang magkasintahan. Nakatingala lamang siya sa kisame ng kanyang kwarto habang gulong-gulo na ang kanyang isipan. Kinuha naman niya ang kanyang unan at inilagay sa kanyang dibdib at sinubukang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi talaga siya makatulog kahit ilang minuto na siyang nakapikit. Kaya naman bumangon na lamang siya at saka nagkape. Natatawa na lamang siya sa kanyang sarili habang nakatitig sa kanyang kape. Normal lang ba to? Tanong niya sa kanyang sarili at napapailing-iling na lamang at napapangiti. Hindi ako makatulog pero nagawa ko pang magkape. Ay naku, baka bukas makalawa. Nasa mental na ako. Nang matapos siyang magkape sa kusina, ay muli siyang bumalik sa kanyang kwarto at pinilit na makatulog. Ngunit ayaw talaga sa dami ng kanyang iniisip. Tanghali na nang magising si Matthew dahil madaling araw na siyang nakatulog. Pero kahit inaantok pa siya, ay kailangan niyang magtungo sa opisina at marami siyang gagawin ngayong araw. Ngunit kakarating pa lamang niya ay may kumakatok na sa pinto ng opisina. Kaya naman walang gana niyang sinabi na pumasok na kung sino man ang kumakatok. Nang mapansin niyang ama niya ang pumasok sa opisina, ay kagad siyang tumayo upang magbigay galang dito. Dad, kayo po pala? Utal niyang tanong at naupo naman sa sopa ang kanyang ama. Masyadong busy ang tagapagmana ko sabi ni Samuel at sinaya niya sa nang maupo rin si Matthew. Anak, gusto ko palang imbitahan ulit si Aryan sa bahay. Pwede kaya siya mamaya? Sa bahay siya mag-dinner. Then sa susunod naman, ay papuntahin natin ang family niya sa bahay para makilala rin naman namin sila. Parang ang nasilihan ng buong katawan ni Matthew dahil hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Hindi niya rin alam kung ano ba ang sasabihin. Bakit nga ba hindi niya naisip noong una pa lamang na maaaring magharap-harap ang mga magulang niya at ang pamilya ni Aryan? Sure, Dad. Sige po, no problem. Hindi naman po masyadong busy si Aryan Pero about sa family niya, hindi po kasi alam ng family niya ang patungkol sa amin. Kasi po, hindi na nga niya alam kung ano nga ba ang idadahilan niya. Hirap na talaga siyang magsinungaling. You mean hindi alam ng family ni Aryan ang relasyon niyong dalawa? But why? Kailan niyo naman sasabihin? Kapag hindi na po busy. Basta Dad, don't worry, makikilala mo rin sila. Saka pa simpleng huminga ng malalim si Matthew. Tumayo naman mula sa pagkakaupo si Samuel at lumapit ito sa harapan ni Matthew. Ayusin niyo na kaagad yan Gusto ko nang magkaapo. Sabay labas si Samuel sa opisina. Naiwan namang tulala si Matthew at pakiramdam niya ay pinagbagsakan siya ng buong building. Mukhang mas lalo ngang lumalala ang problema niya. Napasa po na lamang siya sa kanyang noo at napampas sa kanyang desk. Hey naku, paano ko naman bubuntisin ng babaeng yun? Talaga? Labis na to. Wika niya sa kanyang sarili at hindi na nga siya makapag-concentrate sa ginagawa niya dahil ang naiisip niya ay ang mga sinabi ng kanyang ama. Magdidilim na nang makarating si Matthew sa unit ni Mocha upang makausap si Aryan at nang sa gayon ay masabi niya nang iniimbita ito ni Samuel na magpunta sa mansyon upang doon na maghapunan. Magdo-doorbell pa lamang sana siya nang bigla namang bumukas ang pinto at nagkagulatan sila ni Aryan. Oh, Madam Matt, nandito ka po pala? Namiss mo ako kaagad, no? Ngek-ngek mo? Bakit kita mamimiss? Tugon naman ni Matthew, sabay tingin sa hawak na garbage bag ni Aryan. Okay, fine. Akala ko naman ako ang sadya mo tonight. Excuse lang po, madam. Magtatapon lang po ako ng basura at baka isilid kita dito. Che, baka ikaw ang isilid ko sa garbage bag na yan, ha? Sige na, magtapon ka na at may pag-uusapan tayo. Oh, you mean ako pala talaga ang sadya mo? Akala ko isininang mo ka. At dahil ako nga ang sadya mo, baka naman pwede nang ikaw na ang magtapon na itong basura. Sabay abot nga ni Aryan ng garbage bag kay Matthew. Nagtataka naman si Matthew
kung bakit niya tinanggap yun kay Aryan at siya na nga ang nagtapon sa basurahan na naroon lamang rin sa may kondo. Kagad nga siyang bumalik sa unit ni Mocha upang masabi na niya ang sadya niya kay Aryan. Nasa si Tita Mocha? Walay pa. Nasa salon pa siguro. I don't know. Tugon naman ni Aryan. So, tayo lang dalawa sa unit na to? Tugon naman ni Matthew. Oo, you're right. Bakit, madam? May problema ba? Don't worry, hindi kita gagasahin, madam. So, anong sa atin at kailangan mo akong makausap? Pagkakapirahan ba yan? Mukha ka talagang pera. Ouch, ang sakit na. Sige na, sabihin mo na ang kailangan mong sabihin. Sabi ni Dad, sa bahay ka na raw mag-dinner tonight. Saka may isa pa akong problema. Anak ka naman ng bading oh. Bakit hindi mo naman kaagad sinabi sa akin nang nakapaghandaman lamang ako? Hindi pa ako nakakaligo eh. Kaya naman pala amoy kang basura. Kasi hindi ka pa nakakaligo. Shucks, nakakadiri ka talaga. Tinaasan naman ng kilay ni Aryan si Matthew. Saka siya lumapit dito at itinaas niya ang kanyang kilikili upang ipaamoy kay Matthew. Yakadiri ka talaga. Bakit mo kailangan ipaamoy sa akin yung kilikili mong mabaho? Kadiri ito. Nais ko lamang ipabatid sa'yo na kahit hindi pa ako naliligo, ay mabango ako. Ang baho nga eh. Pero seryosong usapan na to ha. Huwag mo nang haluan pa ng kung ano-ano. May malaki tayong problema. Sabi kasi ni Daddy na sa mga susunod na araw daw ay gusto niyang papuntahin ang family mo sa bahay namin para makilala raw nila. Anong gagawin natin? Ang sinabi ko kasi kay Dad ay hindi pa alam ng family mo ang patungkol sa atin. Ako nang bahala doon. Huwag ka nang mag-alala. Basta't ang pagkasunduan natin ha. Sige na, wait mo na lang ako. Mabilis lang naman akong maligo eh. Tapos magagayak na ako. Ikaw naman kasi eh. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Paano kung ang gagawin yun, Aber? Wala ka namang number sa akin. Ay, oo nga pala no. Sorry naman. O eto, isusulat ko na. Saan mo gustong isulat ko? Sa noo mo ba o sa palad mo? Sa papel malamang. Iniinis mo talaga ako, be. Natawa na lamang ang dalaga at ibinigay na niya ang kanyang number kay Matthew at nag-apura na siyang nagtungo sa banyo upang maligo. Mabilis rin siyang gumayak at nagmadaling lumabas ng kwarto. Nang makita naman siya ni Matthew, ay tinignan nito ang kabuuan niya at pinagtawanan siya. Teka, may nakakatawa ba? Bakit akong tawa ka? Kabagan ka sana. Inis na sambit ni Aryan. Kung hindi lang malaki ang ibabayad mo sa akin, ay hindi ko naman gagawin tong mga pinagpapagawa mo sa akin. Minus din tuloy ako sa langit. Drama nito. Natatawa lang naman kasi ako. Kasi magkaibang sandals ang suot mo. Isang red at isang white. Yan na ba ang uso ngayon? Natatawang tanong ni Matthew. At pagtingin nga ni Aryan sa sandals na suot niya, ay magkaiba nga talaga ito. Masyado kasi siyang nag-apura dahil baka naiinip na si Matthew sa kanya. Hala, nakakahiya, sorry naman. Nagmamadali kasi ako eh. Magpapalit lang ako saglit ha. Tumango naman si Matthew at naupo na ulit upang hintayin si Aryan. Habang nagpapalit nga ng sandal si Aryan, ay tinext naman ni Matthew ang kanyang tiya Mocha at sinabing hiramin muna niya si Aryan. Bago pa man mag-reply si Mocha, ay nakalapit na ulit si Aryan kay Matthew. Oh, heto na. Okay na ba to? Okay na. But, anong ba't na naman? May mali na naman ba? May lipstick ka ba? O lip tint? Tanong ni Matthew. Meron ako. Gusto mo ba? Baliw. Bakit naman ako magli-lipstick? Akin na. Ako na ang maglalagay sa'yo. Walang kabuhay-buhay ang labi mo. Kinuha naman ni Aryan ang lipstick niya sa kanyang bag at ibinigay iyon kay Matthew. Lumapit naman ito sa kanya at sinimula na siyang pahiran ng lipstick sa mga labi. Habang ginagawa nga yun ni Matthew, ay nakatitig naman si Aryan sa mukha ni Matthew. Habang si Matthew naman ay nakatitig sa mga labi ni Aryan. Yan, perfect na. Siya nga pala, may isa pa akong tanong sa'yo. Ani ni Matthew at ibinalik na kay Aryan ang lipstick. Okay, fine. Ano yun? Lubos-lubosin mo na ang pagtatanong mo. Nasaan ang tunay mong tatay? Ang naririnig ko lang kasi is about sa nanay mo at sa kapatid mo. Si tatay kasi sumakabilang bahay na. Tugon nga ni Aryan. What? Parang mali ako ng dinig. Sumakabilang bahay o sumakabilang buhay? Sumakabilang bahay. Nag-over the bakod. Ganon. Nakipagrelasyon sa iba. Kasi wala na raw siyang spark na nararamdaman para kay nanay. Kaya yun, naghanap ng kukuryente sa kanya. Kahit kumabit sa poste ng Meralco. Pagbibiro ni Aryan. Pero totoong may iba ng pamilya ang kanyang ama. 10 taon na ang nakakalipas
mula nang iwan sila nito at sumama sa ibang babae na kaibigan pa mismo ng kanyang ina. Yung totoo kasi Aryan, hindi naman ako nakikipagpiruan eh. Kailangan din kasi kitang makilala ng lubos. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Idinadaan ko lang talaga sa biro. Pero totoong iniwan na kami ni tatay at sumama sa kaibigan ng nanay ko. Nakapitbahay lang rin naman namin. Hindi na raw niya mahal si nanay, kaya't naganap na ng ibang mamahalin. Huwag na natin siyang pag-usapan. Nakakawalang gana lang kasi. Ayoko nang maalala pa yon. Malungkot na sambit ni Aryan. I'm sorry. Hindi ko gustong palungkutin ka. So let's go. Late na tayong masyado oh. Sabay tingin sa relo niya. Sige. Ngunit lang paglabas nila sa condo unit, ay bigla namang bumagsak ang napakalakas na ulan. Sinabayan pa ng pagkulog at pagkidlat, at malakas din ang hangin. Kaya naman nagdesisyon silang patilahin na lamang muna iyon dahil hindi rin sila pwedeng umalis ng ganon kalakas ang ulan. Ngunit mag-iisang oras na ay hindi pa rin tumitila ang napakalakas na ulan at mas lalo pa itong lumalakas. Biglang ang kumulog ng napakalakas kaya naman napatili na lamang si Aryan. Takot ka sa kulog? Tanong ni Matthew sa kanya. Oy, nakakatakot kaya. Ang lakas pa. Tapos nasa 14th floor pa tayo oh. Mag-relax ka nga lang dyan. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. May kasama ka. Napatulala naman ang dalaga. Hindi niya kasi na-expect na minsan pala ay matinurin itong kausap. Siya nga pala. Tinext ko na si Mami na baka hindi tayo matuloy dahil mukhang wala nang balak na tumila pa ang ulan na yan. Nakukutom na rin ako eh. May makain ba dito? Pero naman, actually nakapagluto na nga ako ng putsero eh. Akala ko kasi maagang uwi si Ninang kahit maaga akong nagluto. Initin ko lang tapos kumain na tayo. Tira na lang natin si Ninang. Tugon naman ni Aryan. Pero hindi na raw makakauwi si Ninang eh. Doon na raw siya matutulog sa salon. Total may kwarto naman doon. Tapos ako, pagtila naman na ng ulan, uwi na rin ako. Pero kung gusto mo, pwede kitang iatid sa salon kung natatakot ka rito na mag-isa. Ay, hindi na. Kaya ko namang mag-isa dito. Sanay ako mag-isa. Tumangu-tango na lamang si Matthew. At nang mainit na nga ni Aryan ang ulam nilang putserong baboy, ay pinagsaluhan na nila ito. Pagkatapos silang kumain, ay hindi pa rin talaga tumitila ang ulan. Malakas pa rin ito at may mga pagkulog pa rin. Biglang sumakit ang ulo ko. Ani ni Aryan. Inuman mo na kaagad ng gamot at baka mauwi pa yun sa lagnat. Usong-uso pa naman ngayon ang lagnat. Nag-aalalang sambit ni Matthew. Naku, hindi ako uminom ng gamot. Lalo na ang mga pain reliever. May allergy kasi ako sa gamot eh. Kaya kapag masakit ang ulo ko, itinutulog ko na lang. Ah, ganun ba? E di, ipagpahinga mo na lamang ng kaunti. Dahil kakakain mo lang tapos matutulog ka na kaagad. Napahiga-higa nga si Aryan sa sopa dahil masama na rin ang pakiramdam niya. Dahil naroon pa rin si Matthew, ay hindi niya magawang matulog sa kwarto niya. Hindi nga namalayan ng dalaga na nakatulog na pala siya sa sofa. Nang tumila na ang ulan, ay gigisingin sana siya ni Matthew upang sabihin na uuwi na ito. Ngunit nang mahawakan ni Matthew ang braso niya, ay nakapanito na mainit siya. Hala Inday, ito na nga bang sinasabi ko eh. Nilalagnat ka nga. Ani ni Matthew at pinuwat niya si Aryan at dinala sa kwarto nito. Naghanap na rin siya ng bimpo na kanyang babasain upang mapunasan niya si Aryan. Una nga niyang pinunasan ang mukha ng dalaga. Habang pinupunasan nga niya iyon, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi pagmasdan ng dalaga. Hindi niya namamalayan na humingiti na pala siya habang pinagmamasdan ang mukha nito. Ngunit nang mapagtanto niya iyon, ay kaagad rin siyang sumeryoso at tinapik-tapik ang kanyang pisngi. No, bakit akong humingiti sa babaeng ito? Pinagpapanggap mo lang naman siya bilang girlfriend mo at hindi ka kailanman mahulog sa kanya dahil isa kang bakla. Isa kang bakla, Matt. Wika niya sa kanyang sarili at sunod nga niyang pinunasan ang mga braso at binti ni Aryan. Muli niyang nilabahan ng bimpo at inilagay niya yon sa noo ng dalaga. Inaantok na nga rin siya at gusto na sana niyang umuwi ngunit hindi naman niya maiwanan si Aryan lalo na't nilalagnat ito. Hindi na rin niya makontak pa si Mocha kahit napagdesisyonan niya na lamang na doon na lamang siya sa kwarto ni Aryan matutulog. Tumabi siya sa kama nito pero nagharang naman siya ng unan sa pagitan nila. Ngunit habang lumalalim ang gabi at lumalalim rin ang tulog ni Matthew, ay hindi niya na namamalayan na siya na mismo ang nakaalis ng unan na hinarang niya sa gitna nila at napayakap na siya sa dalaga. Nanatiling ganoon ang posisyon nila hanggang sa mag-umaga
Hanggang sa maabutan nga sila ni Mocha na magkasama sa isang kama habang nakayakap si Matthew kay Aryan. Napatakip naman sa bibig si Mocha at hindi niya sukat akalain na maabutan niya ang dalawa na magkatabi sa pagtulog. Kaya naman nakaisip siya ng kalokohan. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto upang hindi lumikha ng ingay. Tinawagan niya si Samuel at nang sagutin ito ng kanyang nakakatandang kapatid, ay kaagad na nga niyang sinabi ang nakita niya. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, ha Sandy? Magkasamang natulog sa isang kama sina Matthew at Aryan? Bakit? Nasaan ka ba kagabi? At hinayaan mong magtabi sila. Pero parang okay din yan ha. Mukhang sinunod ang sinabi ko na gusto ko nang magkaapo. Malamang ay may nangyari na sa dalawang yan. Kaya kailangan na nilang magpakasal bago pa mabuntis si Aryan. Saad nga ni Samuel. Naku, tama ka dyan kuya. Kailangan na nga nilang magpakasal. Kukuhanan ko sila ng litrato. Patunay na nakayakap ang pamangkin ko sa inaanak ko. Muling bumalik si Mocha sa kwarto kung saan naroon ang dalawa. At ganoon pa nga rin. Nakayakap pa rin si Matthew. Kaya naman abot tenga ang isi ni Mocha. Nang makuhanan nga niya ng litrato ang mga ito, ay mabilis niyang isinend iyon sa telegram ni Samuel. Walang kamalay-malay ang dalawa na napaghinalaan na sila at ipapakasal na sila sa lalong madaling panahon. Muling lumabas ng kwarto si Mocha at hinayaan ang dalawa roon. Laking gulat nga ni Matthew nang magising siyang nakayakap kay Aryan. No, bakit ako nakayakap sa kanya? Saan ang unan? Tanong nga niya at pagtingin niya sa dulo ng kama ay naroon ang unan na inarang niya sa gitna nila ni Aryan. Kagad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Naabutan naman niyang nagkakape si Mocha sa living room. Tia Mocha? Kanina ka pa ba dito? Hindi, kakarating ko lang pamangkin. Saan ka natulog? Sa kwarto ba ni Aryan? Oo eh. Doon ka nakatulog. Nilalagnat kasi si Aryan. Hindi ko naman maiwan kagabi dahil wala siyang kasama. At baka kung mapano pa, mabuti na lang at hindi na siya gaanong mainit ngayon. Tugon naman ni Matthew. Napatulala naman si Mocha dahil ang buong akala niya ay kagustuhan ng dalawa na magtabi sa higaan. Kagad siyang tumayo at ibinaba ang isang tasa ng kape at tinungo si Aryan sa kwarto. Ganoon pa rin, mahimbing pa rin ang tulog ni Aryan. Hindi naman maiwasan ni Mocha na mag-alala sa kanyang inaanak. Gumawa pa kasi siya ng kalokohan. Hindi niya alam na may sakit lang pala ito kaya't magkatabi ang dalawa sa kama. Pero ganoon pa man, ay wala na siyang balak pang bawiin ng sinabi kay Samuel, lalo na't naipasa na rin niya ang litrato. Sige na pamangkin, ako na ang bahala kay Aryan. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kanya ha. Hindi mo talaga siya iniwan. Walang anuman po yun tita. Saka nakakakonsensya naman na iwan ko na lamang siya dyan. Buti sana kung wala siyang sakit eh. Sige po, mauna na ako. I-update mo na lang po ako kung ano na ang lagay ni Aryan. Sige na pamangkin, salamat ulit sa pagbabantay ha at sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit pagbaba pa lamang ni Matthew ng kanyang sasakyan, ay kaagad nang sumalubong sa kanya si Samuel. Kailangan na natin ipaayos ang pagpapakasal niyo ni Aryan. Mamamanhigan na kami sa pamilya niya. Ilang weeks pa lang kayo, pero nagtabi na kayo sa isang kama? Gusto mo na talaga siyang maging asawa, no? Sige na, magpakasal na kayo. Natulala na lamang si Matthew. Pakaramdam niya ay binuhusan siya ng napakalamig na tubig dahil sa narinig niya sa kanyang ama. Wait, Dad. Nananaginip po ba ako? What did you say? Kami ni Aryan magpapakasal? Pero bakit po? Saka paano niyo po nalaman na magkatabi kami ni Aryan buong gabi? Tumawag sa akin si Tito Sandy mo at sinabi niya sa akin na magkasama kayo sa isang kama. Nakayakap ka pa nga sa kanya at hindi mo pwedeng itanggi yun. Dahil ito ang ebidensya May ebidensya ako dito. Napasa po na lamang si Matthew sa kanyang noo at napailing-iling na lamang siya. San, kailangan mong panagutan si Aryan. And besides, nasa tamang edad na kayo. Pwede na kayong ikasal. Alam mo ba noong una kaming magtabi ng mami mo sa kama, ay mag-asawa na kami? Pero kayo, weeks pa lang ang relasyon nyo pero nagtabi na agad kayo. And I'm sure, may nangyari na sa inyong dalawa. Dad, wala. Wala pong nangyayari sa amin ni Aryan. Magkatabi kami kasi may sakit po siya. Nilalagdag siya kagabi. Uhuwi na sana ako pero hindi ako makauwi dahil hindi ko siya maiiwan. Git ni Matthew. Ano man ang totoong nangyari, magpakasal na kayo. And that's my decision. Ganoon rin naman Nag-girlfriend ka kasi mahal mo yung babae. Tapos ngayon gulat na gulat ka nang sabihin ko sa yung magpapakasal na kayo? Kalinti ka na. Paano ko ngayon sasabihin na hindi kami pwedeng magpakasal ni Aryan?
Hindi naman kami totoong magnobi eh. Lalo lang tuloy lumaki ang problema ko. Wika niya sa kanyang sarili at wala nang nagawa kung hindi ang tangwa na lamang ang kanyang ama. Tinapik-tapik naman siya nito sa balikat. That's my boy. Pagkatapos nilang mag-usap ni Samuel, ay dumiretso naman siya kay Lucia at sinabi niya ang balak ni Samuel. Yes ma'am, gusto ni daddy na magpakasal na kami ni Aryan. Ano nang gagawin ko? Hindi kami pwedeng magpakasal dahil hindi naman kami totoong magkasintahan eh. Saka ayoko pang magpakasal mami. Kainis naman itong si Tia Mocha. I think sinadya niya yun. Sorry anak, alam mo namang hindi natin pwedeng kontrahin ang ama mo, hindi ba? Saka ikaw ang nakaisip na pagpanggapin si Aryan, kaya't panindigan mo yan. Pati ba naman ikaw? Hindi lang ako yung maapektuhan dito, pati na si Aryan. Ipapakasal siya sa taong hindi naman niya mahal. Mawawalan siya ng karapatang mamili ng lalaking mamahal niya habang buhay. Lalo na ako. I'm a gay ma'am. Bakla ako. Bading ako, syokla. O kahit ano pang tawag sa kagaya ko, hindi na po yun magbabago pa. Eh di sabihin mo yan sa ama mo. Tell him na bakla ka. Kaya hindi mo kayang magpakasal sa babae. Go ahead, my son. Sana nung unang pa lang kasi, ay naisip mo na ang bagay na yan. Ngayong umabot na sa ganito, saka ka magsisisi? I'm sorry pero sang-ayon ako sa kagustuhan ng daddy mo na makikasal ka na. Hindi na nagsalita pang muli si Matthew at umalis na lamang ito sa harapan ng kanyang ina. Kailangan niyang bumalik sa condo unit ni Mocha upang makompronta ito dahil kasi sa kanyang Tia Mocha ay nalagay siya ngayon sa alanganin maging itong si Aryan. Mabilis nga siyang nagtungo sa condo unit at nang makarating siya roon ay talaga namang halos sirain na niya ang doorbell. Mapagbuksan lamang siya kaagad. Teka sandali, ano ba? Sino ba yan ha? Tanong kaagad ni Mocha habang binubuksan niya ang pinto ng unit niya. Nang babuksan niya ito, ay kaagad na bumungad sa kanya si Matthew na salubong ang mga kilay at nakatitig sa kanya. Alam na niya ang dahilan kaya hindi na siya nagtanong pa. Bakit mo yun ginawa? Wala kaming ginagawang masama ni Aryan. Sinabi ko naman sa iyo, diba? Kung bakit kami magkatabi kagabi? Dahil may sakit siya. Dahil sa ginawa mo, kailangan naming magpakasal ni Aryan. Kasalanan mo to. Sorry pamangkin. Sorry kung hindi ko binawi yung mga nasabi ko kay Kuya Samuel. Sa totoo lang kasi, ayokong magaya ka sa akin. Ayokong matulad ka sa akin na hindi nagkaroon ng sariling pamilya. Ang lungkot mag-isa man. Ayokong danasin mo yung kagaya ng naranasan ko. Kaya sana, kung gusto ni Kuya na magpakasal kayo, ay gawin mo. Total ayaw mo namang malaman niya ang totoo, hindi ba? At kung sa loob ng ilang taon yung pagsasama ni Aryan at hindi niyo natutunang mahalin ang isa't isa, eh di maghiwalay kayo. Pero ang sinisigurado ko lang sa'yo, mas mahirap ang walang sariling pamilya. Magpakalalaki ka man, huwag ka nang gumaya pa sa akin. Pakiusap. Luha ang sambit ni Mocha at napaduktok naman sa pader ng condo unit si Matthew. Oo, nandun na tayo sa malungkot ng walang sariling pamilya. Pero paano naman si Aryan, hindi ba? Siya yung maiipit sa sitwasyon na to. Kinamit ko siya para mawala yung hinala ni Dad patungkol sa pagkatao ko. Tapos ngayon ikakasal siya sa hindi naman niya mahal. Wika ni Matthew, habang nakaduktok pa rin siya sa pader. It's okay, madam. Saad naman ni Aryan, kung kahit napalingon sina Matthew at Mocha. Hindi nila namalayan na naroon na pala ito at narinig ang lahat ng pinag-uusapan nila. Aryan, kanina ka pa ba dyan? Tanong nga ni Matthew. Ngumiti naman ang dalaga sa kay tutumango. Huwag kang mag-alala about sa akin. Ninang Mocha is right. Malungkot ang walang pamilya. Hindi na mahalaga kung hindi natin mahal ang isa't isa. Sige, magpakasal tayo. Yun ang gusto ng daddy mo? Sige lang. Saka mas okay na siguro na mapunta ako sa'yo kesa naman sa iba. Pero kung hindi talaga mag-click dahil bading ka talaga, edi maghiwalay tayo. Hindi naman tayo masasaktan kapag ginawa natin yun, hindi ba? Sasamahan kita hanggat kailangan mo ko. Pinasok natin to. Kahit panindigan natin. Sa sobrang tuwa ni Matthew, dahil sa sinabing yun ni Aryan sa kanya, ay kaagad siyang lumapit dito at niyakap niya ito ng mahigpit at kaagad na nagtuluan ang kanyang mga luha. Hindi niya lubos akalain na papayag si Aryan na magpakasal sila, lalo na't hindi biro ang kasal. Sure ka ba talaga dyan sa sinabi mo? Baka naman nagdidelirio ka lang ha, dahil may lagnat ka. Tanong ni Matthew, habang nakayakap pa rin siya sa dalaga. Anong delirio ka riyan? Sige ka, aasarin mo pa ako. Bababuyin ko sa iyo ang lahat ng sinabi ko. Ito naman, hindi na mabiro. Salamat ha.
Kasi hindi biro ang kasal pero handa kang magpakasal sa akin. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka magsisisi na magpakasal ka sa akin. Dahil tuloy pa rin ang napagkasundoan natin. Saka bawal kang ma-inlove sa akin ha. Asa ka? Bakit naman ako ma-inlove sa'yo, Aber? Ew, bakit ko ang ma-inlove sa akin at hindi ako? Tama na yan. Nagkaaway na naman kayo eh. Para talaga kayong aso at pusa. So anong plano natin, inaanak? Sasabihin na natin sa nanay mo? I'm sure mabibigla yun. Baka magwala pang ayon eh. Saad naman ni Mocha habang nagpapalipat-lipat ng tingin siya sa dalawa. Sa tingin niyo po talaga ay mabibigla natin si nanay? Nung gabi pa lamang po na yon, nung unang gabi na nagpanggap ako, tinawagan ko na po si nanay at sinabi ko na may boyfriend na ako. Pero hindi niya alam na nagpapanggap lang ako. Akala rin niya ay totoo. Para hindi siya mag-alala. At siya pa nga ang nagsabi sa akin na mag-asawa na raw ako. Intindihin ko naman daw po ang sarili ko. Hindi puro sila. Kaya naman huwag ka na pong mag-alala about dito. Okay na po ang lahat. Tugon ni Aryan. Nice. So wala na palang problema. Ani ni Mocha. At nakangiti lamang si Matthew habang nakatingin kay Aryan. Hanggang sa nagpunta na nga sina Samuel, Lucia, Mocha, at pati na rin Matthew kila Aryan upang sabihin na magpapakasal na sila. Hindi naman na nabigla ang ina ni Aryan dahil inunahan na ito ng dalaga na ipinaalam ang plano nilang pagpapakasal ni Matthew. Isa lamang ang bili ng ina ni Aryan kay Matthew na huwag niya itong sasaktan. Makakaasa po kayo, hindi ko po sasaktan si Aryan. Tugon naman ni Matthew. Kung ganoon wala tayong magiging problema. Alam kong sobrang bilis. Kasi ang sabi ni Aryan sa akin ay 2 linggo pa lamang kayo. Tapos kasal na kaagad. Pero kung mahal niyo talaga ang isa't isa at gusto niyo nang magpakasal, sino ba naman ako para kumontra o madlang sa pagmamahalan niyong dalawa? Saad nga ng ina ni Aryan na si Ara. Maraming salamat po, Tita Ara. Tawagin mo na lamang akong nanay. Total ay kakasal na rin naman kayo ng anak ko. Sige po, nanay. Nakangiting tugon naman ni Matthew at yumakap pa siya rito. Habang nakayakap nga siya sa ina ni Aryan, ay ang gaan-gaan ng pakiramdam niya at nasabi na lamang niya sa sarili niya na ang sarap pala sa pakiramdam kapag tanggap ka na magiging biyanan mo. Pero alam kasi niya sa kanyang sarili na pagpapanggap lamang ang lahat. Tumulong nga sina Samuel sa pag-ayos ng mga kinakailangan nila Matthew at Aryan sa kasal. Walang inaksayang panahon si Samuel sa kagustuhan niyang mag-asawa na kagad ang nag-iisa niyang anak. Sa paglipas nga ng ilang araw na nakakasama ni Matthew si Aryan, ay parang may kakaiba na siyang nararamdaman para sa dalaga. Palagi na niya kasi itong hinahanap-hanap at walang oras na hindi niya ito iniisip. Kahit pa nga lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng may love kay Aryan dahil bakla siya at walang katotohanan ng relasyon nila. Sinundo niya nga ngayon si Aryan dahil may mga kailangan silang ayusin. Habang iniintay nga niya ito dahil naliligo pa, ay kinausap niya muna si Mocha. Tia Mocha, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ari ni Matthew, saka tumabi kay Tita Mocha niya. Ano yun, pamangkin? Itatanong ko lang sana kung na-inlove ka na ba sa babae dati? May naging girlfriend ka na rin ba? Meron akong naging girlfriend noong high school ako, pero secret lang yung relasyon namin na yon. Parang katuwaan lang namin. Ganun lang, parang laro-laro lang. Parang yung inyo ni Aryan. Maganda siya kaya naging muse namin siya. At ang mga loko ko namang kaklase, dinominate ako na maging escort niya. Tapos wala silang ibang inilaban sa akin kaya ayun, ako ang panalo. Kahit alam nilang bakla ako pa rin ang ginawa nilang escort. At alam mo ba kung sino ang babaeng yun, pamangkin ko? O sino po? Ang soon-to-be mother-in-law mo. Napatulala naman si Matthew dahil sa nalaman niyang iyon. Hindi niya sukat akalain na naging magkasintahan pala ang tiya Mocha niya at ang nanay Aryan niya. Paano kayong nag-break? Usisa ni Matthew. Nung hindi na kami magkaklase, nagkagusto na rin siya sa iba. Saka alam naman ni Ara na bakla ako. Pero kahit na bakla naman ako, minahal ko naman si Ara, no? Until now, I love her. Pero hindi na siguro pwedeng maging kami. Marami nang nagbago. Saka ito na ako, oh. Niyakap ko na talaga tong kung ano ako. Kaya ikaw, alam kong matututunan mo ring mahalin si Aryan. Sa totoo lang, Tia Mocha, mukhang nagugustuhan ko na nga siya eh. Hindi pa man kami kinakasal, pero sa tingin ko, in love na ako sa kanya. Ang bilis nga eh. Para niya akong ginayuma. Iba yung dating niya ngayon sa akin. I think nasa pula ko ng pana ni Cupido. Kaya naman, kapag kinasal kami,
Hindi ko na yun pakakawalan pa. Magpapakalalaki na ako. At tama ka po, masayang may sariling pamilya. Nakangiting pagsasalaysay ni Matthew. Nakangiti na rin si Mocha habang pumapatak ang mga luha nito. Good news yan, pamangkin. Masaya ako para sa'yo kasi hindi mo na mararanasan ang lungkot na nararanasan ko ngayon. Naku, Tia Mocha, dapat talaga ibalikan mo na si Nanay Ara. Kayo may pas pala kayo Kaya naman pala kinuha kanyang ninang ni Arian. Tapos parang anak na talaga ang turing mo kay Arian. Kasi dati mo palang kasintahan ng anak niya. Shh! Huwag kang maingay dyan, baka marinig ni Arian. Hindi niya yun alam, at huwag na nating ipaalam pa sa kanya. Nang maayos na nga ang lahat, ay nagpakasal na nga sila Matthew at Arian. Ngunit kahit totoo na ang nararamdaman ni Matthew kay Arian, ay hindi pa rin niya ito magawang maamin. Dahil siya mismo ang nagsabi na bawal silang may love sa isa't isa. Kaya naman ipaparamdam na lamang niya muna rito ang kanyang pagmamahal bago siya umamin. You may now kiss the bride. Saad ng pari. Kaya naman naganda na talaga si Matthew at sinilil nga niya ng halik si Arian. Nagulat naman ang bride dahil ang buong akala niya ay sa pisngi lamang siya nito halikan. Pero sa mga labi siya nito hinalikan. Nagpalakpakan nga ang mga bisita na naroon sa loob ng simbahan, maging ng mga magulang ni Matthew at ina at kapatid ni Arian ay nagpalakpakan din. Hoy, bakit sa labi mo ako hinalikan? Mahinang tanong ni Arian, ngunit isang halik pa sa kanyang mga labi ang ginawa ni Matthew. Kaya naman napangiti na lamang siya at hindi na nakaimik pa. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Sigawan ng lahat ng naroon at sa unang gabi ng pagsasama ni Arian at Matthew bilang isang mag-asawa ay pinaramdam talaga ni Matthew ang pagmamahal niya bilang asawa. Nakaupo sila ngayon sa kama habang nagkakwentuhan at natatawa na lamang sila dahil isa sila sa ikinasal kahit walang relasyon. Kung gagawing teleserye itong buhay natin, ano sa tingin mo ang magiging title nito? Tanong ni Arian. I think, arranged marriage. Tugon naman ni Matthew. Why? Hindi ba't bigla na lamang sinabing pagpapakasal natin? O edi arranged marriage nga. Kaloka, yung pagpapanggap lang natin bilang magkasintahan, nauwi sa kasalan. Oo nga pero nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ako? Seryosong tanong ni Arian. Ngunit isang maalab na halik ang itinugon sa kanya ni Matthew at dahan-dahan siya nitong inihiga sa kama. Hindi na siya nagpumiglas pa. Hinayaan na lamang niya ang ginagawa sa kanya ng kanyang asawa at handa siyang isuko ang sarili niya kay Matthew dahil mahal rin niya ito. Walang pagtutol na may nangyari nga kina Arian at Matthew at natuloy ang pag-angkin ni Matthew sa kanyang katawan. Nang matapos sila sa kanilang ginagawa, ay nilapit ni Matthew ang bibig niya sa tenga ni Arian at ipinilong niya rito na mahal niya ito. Talaga? Mahal mo ako? Kailan mo pa naramdaman yan? Nung inaayos ko yung kasal natin, doon ko napagtanto na nagugustuhan na pala talaga kita. Huwag na tayong maghiwalay gaya ng usapan natin noon dahil hindi na kita pakakawalan pa. I'm your husband and you're my wife and my love of my life, Miss Arian Rivera Villegas. Nakakakilig ka naman. So, lalaki ka na ba? Bakit? Duda ka pa ba? How about performance sa bed? Hindi ba't lalaking-lalaki ang galawan ko? Practice pa lang yan. Paano pa kaya kapag totoong performance ko na? Sira ka talaga. Ang totoo niyan, mahal na rin kasi talaga kita at hindi na talaga ako makikipaghiwalay sa'yo, lalo na't nakuha mo na ako ng buong buo. Dahil nga sa sinabi ni Arian, ay muli siyang hinalikan ni Matthew. Hanggang sa aminin na nga ni Matthew sa kanyang ina na totoo na ang pagmamahala nila ni Arian at nagpaplano silang dalawa na magkaroon ng anak. Hindi nga nagtagal, nabuntis na itong si Arian sa panganay nilang anak ni Matthew at babae ang kanilang unang anak. Sa paglipas lamang ng isang taon, ay muling nagbuntis si Arian at lalaki naman ito. Halos wala ngang mapaglagyan ng saya nila Samuel dahil natupad na ang pangarap nila na sila ay magkaapo. Sa ngayon ay nananatiling matatag, masaya at mapayapa ang pamumuhay ng mag-asawa na sina Matthew at Arian. At tuluyan nang kinalimutan ni Matthew ang dati niyang pagkatao at naging mabuti siyang ama at asawa sa kanyang pamilya.